Taong 2013 nang pumutok ang tinaguriang Priority Development Assistance Fund scam o mas kilalang pork barrel scam. Isa sa pinakamalaking korupsyon sa kaban ng bayan ang isyong ito kung saan sangkot ang malalaking pangalan ng mga politiko. Tinatayang nasa halos 10 billion pesos ang nakulimbat na pera galing sa kaban ng bayan na siyang pinaghati-hatian naman ng mga buwayang kongresista, senador at iilan pang ahensya ng gobyerno. Ngunit sa likod nitong lahat, isang binansagang The Pork Barrel Queen ang tila nagmaneho at nagmaniobra sa naturang nakawan, at ito nga ay si Janet Loy Lim Napoles na isang negosyante at government contractor. Maliban sa pagkadiin ni Napoles sa pork barrel scam, sangkot rin ito sa fertilizer fund scam noong 2018 at malampaya fund scam noong 2019 at marami pang iba. Sa naturang investigasyon, dawit ang pangalan ng mga senador na sina Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Bongbong Marcos, Gringo Honasan at iilang mambabatas na milyon-milyones rin ang nabulsang pera. Ngunit paano nga ba nauwi sa isang malaking korupsyon ang isa sanang Priority Development Assistance Fund o PDAF na para sa ating mga kababayan? At ano at paano rin nga ba naging mastermind sa isang political scandal ang negosyanteng si Napoles na binansagang The Pork Barrel Queen? Bago pa man natin tatalakayin ang tinaguriang The Pork Barrel Scam issue, aalamin na muna natin kung sino nga ba si Janet Napoles, pangalang nadiin at nakaladkad na umano'y utak sa naturang scam. Si Janet Lim Napoles ay ipinanganak noong January 15, 1964 sa Malabon. Pang-apat sa 5 magkapatid si Janet sa kanyang Chinese-Filipino parents na sina Johnny Ko Lim at Magdalena Lim Loy. December 1970, kasunod ng pagpanaw ng ama ni Janet na si Johnny Ko Lim, na pagdesisyonan ng kanyang inang si Magdalena na bumalik na lamang sa kanyang bayang kinalakihan sa Maluso, Basilan. At sa mga panahong iyon kung saan 6 na taong gulang pa lamang si Janet Lim, dito na nga siya lumaki at nagtapos ng pag-aaral sa bayan ng Basilan. Ayon pa, naging maayos naman ang takbo ng buhay ni na Janet kung saan may negosyong sari-sari store ang pamilya nito at pangunahing supplier naman ng mga inumin sa mismong local port sa kanilang bayan. Ayon pa ng iilang mga residente na noon pa man ay talagang may kakayahan na ang pamilyang Lim sa kanilang lugar kung saan nagmamay-ari na umano ito ng mga fish drying business at may malawak na mga lupain. Ngunit kasabay ng unti-unting paglago ng negosyo ng pamilya, kasabay namang lumala ang sitwasyon ng seguridad sa kanilang lugar. Madalas na umanong makatanggap ang pamilya ng banta sa buhay at nabibiktima na rin ng pangingikil ng mga bandido. Bagay na dito na nga nakapagdesisyon ng pamilya ni Janet na muling bumalik sa Manila. At sa paglipas ng mga taon, sa edad na 18 anyos, April 1982, ikinasal si Janet sa kanyang mister na si Jamie G. Napoles na isang major ng Philippine Marines. Matapos makasal ang dalawa ay nanirahan ito sa Fort Bonifacio kung saan nagbukas ng karinderya ang mag-asawa at si Janet Napoles ang namamahala dito. Nabiyayaan naman ang mag-asawa ng 4 na anak na ayon kay Janet Napoles ay naging maganda naman ang takbo ng kanilang negosyo kung saan unti-unti nga itong nag-expand. Taong 1993 nang mas lumawak pa ang negosyo nila Napoles kung saan pinasok na nga nito ang isang investment sa isang shipyard sa Cebu. Ayon pa't marami umanong nahikayat na investor si Napoles kung saan nangako ito ng 5% interest sa bawat perang inilaan sa naturang mga investment. Ngunit ayon sa isa sa mga malapit na kaibigan ng pamilyang Napoles na si Colonel Ariel Quirubin, nahuli na raw ng mapag-alaman nila kasama ng iba pang investor na hindi pala ininvest ni Napoles sa naturang shipyard ang perang nalikom niya sa mga investor, kundi bagkos ginamit ito sa ibang investment at binulsa ang lahat ng interest na nakuha.
At nang dahil nga isang government contractor ang mag-asawang Napoles taong 2001 nang ma-implicate ang mag-asawa sa naturang accusation ng Armed Forces of the Philippines ng umano'y mga substandard Kevlar helmets na nagkakahalaga ng 3.8 million pesos. Bagay na sinampahan man ang mag-asawa ng kasong graft and malversation of public funds ng Sandigang Bayan October 28 taong 2010 nang maakwit lang din ng dahil sa umano'y kakulangan ng ebidensya. At sa pagdaan ng mga panahon ay mas lumawak pa ang naging koneksyon ni Napoles sa mga malalaking politiko at ahensya ng gobyerno sa kadahilanan na nga ng pagiging kontraktor nito na nirepresenta ang kanyang JLN Group of Companies. Malawak na umano ang koneksyon ni Napoles sa mga ahensya ng gobyerno kagaya ng Department of Budget, Commission on Audit o COA, Office of the Ombudsman at mga implementing agencies. Ngunit sabihin mang malaki na ang impluensya at koneksyon ni Janet Napoles sa pamahalaan na imposible nang masilip pa ang kanyang mga katiwalian sa di inaasahan taong 2013 nang dahil lamang sa umano'y hindi pagkakaintindihan sinampahan si Janet Napoles ng kasong serious illegal detention ng kanyang mismong pinsang si Ben Horloy. Bagay na dito na nga pumutok ang pangalan ni Janet Napoles nang isiniwalat na ng kanyang pinsang si Ben Horloy na naging whistleblower kalaunan ang malaking kinalaman ni Napoles at ang kanyang JLN Corporation sa isang korupsyon ukol sa PDAF scam o pork barrel scam. Ayon kay Ben Horloy na si Napoles umano ang utak sa pagtatayo ng mga ghost NGO kung saan naging paraan ito para ibulsa at paghati-hatian ang mga pork barrel funds ng mga senador at kongresista. Milyones di umano ang nakukuhang komisyon ng kumpanya ni Napoles at milyones rin ang nakukuhang kickbacks ng mga senador at kongresistang gahaman sa pera. Ngunit bago natin ungkatin pa ng malaliman ang isyong ito, tatalakayin ko muna sa inyo kung ano nga ba ang PDAF o Priority Development Assistance Fund o mas kilalang Pork Barrel Funds. Ang PDAF, Priority Development Assistance Fund o Pork Barrel ay isang budget na taunang ibibigay sa mga kongresista at mga senador. Tinatayang hindi lalagpas sa 70 million pesos ang budget para sa isang kongresista at nasa halos 200 million pesos naman ang para sa mga senador. Ang budget na ito ay ang umano'y solusyon para maabot ang mga lugar na kalimitang naaabutan ng tulong ng ating national government. Bagay na kadalasang ginagamit ang pondo sa mga hard project kagaya ng infrastructure at mga soft project kagaya ng scholarship program, livelihood projects, medical service at marami pang iba. At nang dahil nga ang mga mambabatas na ito ang naging tulay ng national government para maabot pa ang nasa malalayong probinsya, bagay na sila na rin ang magtuturo kung anong klaseng proyekto ang pupunduhan at kung kanino ibibigay ang naturang project. Una ay pwedeng ibigay direkta ng mga mambabatas ang perang galing sa pork barrel sa mismong LGU na humihingi ng proyekto at magpapatupad nito. Pangalawa naman ay pwede ring pumili ang mga mambabatas ng isang NGO o non-government organization na kanilang pupunduhan para sa pagpapatupad ng kanilang iminumungkahing proyekto. Bagay na kung ang proyekto ng NGO ay patungkol sa agrikultura ay pipili sila ng ahensyang humahawak sa agrikultura ng bansa at saka magsusumite ng isang endorsement letter sa mismong Department of Budget and Management kung saan nakasaad dito ang kabuuhang budget na kinakailangan ng proyekto. At nang dahil nga sa ganitong uri ng sistema, bagay na unti-unti ngang napasok ni Napoles ang bilyones na perang galing sa pork barrel kung saan gamit niya ang kanyang JLN Corporation na naging paraan para gumawa ng mga ghost o bogus NGO o non-governmental organization. Mula sa mismong pork barrel ay direkta o manong idiniposito ang milyones na pera sa mga bank accounts ng bogus NGO ni Napoles. Karamihan sa mga bogus NGO ni Napoles ay may kaugnay sa agrikultura na siyang kadalasang hiling naman ng mga mayor o gobernador sa mga mambabatas. Bagay na matapos ng maipasa ng mga mambabatas ang proyekto at mabigyang pondo ng Department of Budget, kukumbinsihin na umano ni Napoles ang mayor at governor ng lugar upang i-release ang
ng budget sa kanyang bogus NGO. At kung matagumpay nga nitong makumbinsi ang naturang mga politiko, ay dito na nga nila paghati-hatian ang perang nalikom kung saan ito na ang tinatawag na kickbacks para sa mga senador at congressman na nagpasa ng proyekto at sa mismong ahensya ng gobyerno na may kaugnay sa naturang proyekto. Bagay na ang kawalang hiyaan na ito ay talagang tumagal ng iilang taon kung saan tinatayang umabot na sa 10 billion pesos ang kabuuang perang nasamsam ng mga kawatan. Sa inilabas na Special Audit Report ng Commission on Audit o COA, 10 sa 82 questionabling NGO na may kaugnay sa PDAF o pork barrel ang may koneksyon kay Janet Napoles na siyang sinigundahan naman ng whistleblower na si Ben Horloy. Ngunit sa mismong report ng COA, lumabas na isa sa mga mambabatas na may pinakamalaking allocation ng funds sa naturang mga questionabling NGO ay si Senador Bong Revilla na umabot ng 1 billion pesos. Pumangalawa naman si Senador Jingo Estrada na umabot ng 400 million pesos ang inilabas na pera sa kanyang pork barrel papunta sa 7 NGO na may kaugnay kay Napoles at sa GLN companies. Sabit rin si Juan Ponce Enrile na umabot ng 400 million pesos ang inilaang budget para sa mga bogus NGO. Nakaladkad rin si Noy Senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos na turang allocation of funds sa mga bogus NGO na umabot sa halagang 100 million pesos. Napasama rin si Gregorio Honasan sa naturang pork barrel scam na umabot ng 15 million pesos na halaga. Ngunit maliban sa 5 senador na nakaladkad sa PDAF scam, may mga kongresista ring sabit pa sa naturang nakawan. At sa pag-usad nga ng investigasyon taong 2014, si Enrile, Estrada at Revilla kasama si Napoles ay nasampahan ng kasong plunder kung saan naging dahilan nga ito sa tuluyang pagka-convict at himas-rehas ng 2 senador na sina Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Taong 2017 naman nang ma-acquit si Napoles sa kasong serious illegal detention na isinampa ng mismong pinsan niyang whistleblower na si Ben Horloy. Ngunit sa kasunod na taon 2018, dawit na naman ang pangalan ni Napoles at 6 pa sa naturang fertilizer fund scam ayon sa report na isang kumpanyang Joe Chris Trading na pagmamay-ari ni Napoles ang kumontrata bilang distributor ng isang overpriced at diluted na fertilizer kung saan umabot ang halaga nito ng 728 million pesos. Sangkot rin si Napoles sa tinaguriang Malampaya fund scam ukol sa naturang misuse ng perang nagkakahalaga ng 900 million pesos na gagamitin sana sa Fund for Disaster Response Operation sa naturang paghagupit ng bagyong Ondoy at Pepeng noong 2009. Taong 2018 naman nang makonvict ng tuluyan si Janet Napoles sa kasong plunder ukol sa involvement nito sa pork barrel scam na galing sa pondo ni Senador Bong Revilla. Bagay na sa panahong iyon ay kasabay namang na-acquit si Revilla sa kasong plunder na ayon sa korte ay wala umanong direktang kinalaman si Revilla sa pork barrel scam. Taong 2021 nang hinatulan ng Sandigang Bayan si Napoles ng 3 counts of graft at 3 counts of malversation kung saan may kaugnay ito sa pork funds ni Cagayan de Oro Representative Constantino Haraula at 3 iba pa na may kaugnay pa rin sa 10 billion pesos pork barrel scam. Himas-rehas si Napoles ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong sa bawat counts ng graft at 12 to 18 years naman sa bawat counts ng malversation. At sa mga kasunod na taon buwan ng Oktubre taong 2023 nang makonvict na naman si Napoles sa Sandigang Bayan ng naturang 9 counts of corruption of public official kasabay ring nakonvict sa kasong 4 counts of graft at 4 counts of malversation of public funds in connection pa rin sa PDAF scam. Ngunit nitong taon, January 2024, na-acquit sa kasong plunder si Napoles, ngunit kapalit naman ito ang pagkakonvict niya sa 7 counts of corruption of public officials na may sentensyang 62 taon na pagkabilanggo. Ngunit ng panahong iyon ay kasabay ring na-convict si Jenko Estrada ng 1 counts of direct bribery and 2 counts of indirect bribery kung saan sentensyado ito ng 8 to 9 years na pagkabilanggo para sa direct bribery at 2 to 3 years naman para sa indirect bribery.
Ngunit Agosto nitong taon ay tuluyan ring naakwit si Estrada na ayon pa sa Sandigang Bayan ay base sa reasonable doubt. At nang dahil nga sa naturang pagputok ng tinaguriang pork barrel scam na isa sa pinakamalaking political scandal sa ating bansa, November 19, 2013, idiniklara ng mismong Supreme Court na ang PDAF o Priority Development Assistance Fund ay isa ng unconstitutional, thereby abolishing it.